po ang itsura no na parang maga na matubig yung ilalim ng mata. Sa natural na paraan ng paggagamutan, ipinapayo ni Dr. E sa mga diabetiko na isagawa ang tamang disiplina sa pagkain upang hindi makaranas ng hyperglycemia o ang pagtaas ng asukal sa dugo na maaring makapinsala sa kidneys. Tinutukoy ni Dr. E na makabubuting isang uri lang ng asukal ang dapat i-consume ng diabetiko per meal. Dapat umanong limitahan lamang ang glucose o sucrose o fructose sa bawat pagkain ng pasyente at huwag itong kainin na magkakasabay. Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 baso ng malinis na tubig bawat oras ang ipinapayo ni Dr. E sa mga diabetiko at mga high blood patients para sa wastong pangangalaga ng kidneys. Ipinapaalala rin ni Dr. E na hindi marapat na nagpipigil sa pag-ihi dahil maaring magsimula sa urinary tract infection. Ay mauwi ito sa pagkasira ng kidneys, lalo na kung mahilig pa sa pagkain ng may bagoong, patis at toyo. At para sa mga pasyenteng may alta presyon, makabubuting iwasan ang maalat at mga pagkaing mataas sa kolesterol. Sa Western medicine ay tinutukoy ang anumang kidney disease sa pamamagitan ng routine laboratory test results tulad ng blood tests, urine tests, kidney ultrasound, at iba pang imaging tests upang alamin kung may kidney stones ang pasyente o kung umabot na ang kondisyon sa kidney failure. Para sa mga pasyenteng kapos ang budget sa mahal na laboratory examinations, ay tinuturo ni Dr. E ang pagtukoy sa karamdaman ng kidneys sa naturopathy. Itinuturo ni Dr. E ang pagpisil sa kidney point sa tigkabilang palad ng pasyente at kung may masakit na naramdaman sa nasabing bahagi ng palad ay sintomas ito ng problema sa kidney. Kung ito ay may kasabay na pamamanas sa paa ng pasyente na nagsisimula sa tila paglubog ng mga ugat sa paa, may pasumpong-sumpong na pag-ugong sa tenga at parang pagtusok na nararamdaman sa kaliwa o kanang bahagi ng bewang katapat ng siko kung saan ang hanay na matatagpuan ang ating mga bato, sinabi ni Dr. E na maaring konektado ito sa kidneys. Idinagdag pang palatandaan ni Dr. E kaugnay nito ang pagkakaroon ng mabula at may amoy na ihi, ang pasumpong-sumpong na pakiramdam ng paghihina ng pasyente, at ang pagkakaroon ng tila dumi o discoloration sa kuko ng pasyente na maaring umabot sa mistulang pagkabulok nito na hindi naman naapektuhan ng anumang sakit o aksidente ang mga kuko. Kapag karamihan sa mga nabanggit na sintomas ay nararanasan ng pasyente at may kasabay na pagtaas ng creatinine level o lason sa dugo, ay isa na umano itong kondisyon ng kidney failure. Samantala, kung ang pananakit ng kidney points sa palad tulad ng nauna ng nabanggit ay walang kasabay na naturang sintomas, ayon kay Dr. E ay nangangahulugan lamang ito na may bato sa bato ang pasyente. Inirerekomenda sa ospital ang dialysis para sa mga taong may kidney failure. Sa naturopathy ay itinuturo ni Dr. E ang holistic approach sa paggagamutan, kabilang ang detox protocol bilang substitute sa dialysis, at ipinapayo rin ang pag-inom ng herbal serpentina tablets o ang paggamit sa dahon ng halamang serpentina bilang herbal antibiotic para sa pagpapababa ng creatinine level ng pasyente. Ang herbal rhizome pills ang ipinapayo ni Dr. E bilang vitamin for the kidneys at nagpapahupa sa pamamanas ng pasyente. Kabilang sa payo ni Dr. E ang gentle massage ng healing galing oil sa kidney points upang tulungan ang sirkulasyon sa bahagi ng mga bato at ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 para i-repair ang mga ugat ng bato na nakakaranas ng kidney failure condition. Kasabay rin ang regular na kidney exercise sa mga payo ni Dr. E sa pasyente upang mabilis na maibalik ang buhay ng nabubulok na kidney. Sa mga may kidney stones ay ipinapayo ni Dr. E ang hydrating diet na kinabibilangan ng pag-inom ng 1 hanggang 2 basong tubig kada oras, puro masasabaw na ulam lamang at makakatas na prutas. Sinasabayan ito ng pag-inom ng herbal calcitab na magpapalambot ng bato sa bato at tinutulungan ng hydrating diet na mag-flushing sa pamamagitan ng pag-ihi, kung saan nakikita ng pasyente ang paglabas sa ihi ng malabuhanging crystals.
Samantala, nailalabas din ang herbal calcitab sa katawan ng pasyente bukod sa bato ang mga bato na tumutubo sa atay, sa lapay at sa apdo o ang tinatawag na gallbladder stones o gallstones. Kaugnay naman ng polycystic kidney disease ay sabay na ipinaiinom ni Dr. E sa pasyente ang herbal rhizome pills bilang vitamin for the kidneys at ang herbal calcitab bilang pantunaw sa bukol ng bato na inilalabas sa pag-ihi. Sinasabayan ng hydrating alkaline diet ang gamutang ito kung saan pinaiiwasan muna ni Dr. E sa pasyente ang mga pagkaing acidic at mataas sa uric acid, pati na ang malalamig na inumin at pagkain. Tinuruan ka ba ni Lola ng kidney exercise? Opo. At tinuruan, so marunong ka rin. Apo. Mamaya, yung healing gilingers natin, ang healing movers po natin, ay masasaksihan nyo na igigiling-giling ang mga stretching exercises sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yun yung bagong segment po natin dito sa Healing Galing. Kasi po, usually, pag nag-exercise po tayo, ay muscle toning o kaya pampakorte ng katawan. Ang exercises po na ipapakita ng healing movers natin, no? Yung healing gilingers natin, isasayaw po nila ang iba't ibang stretching exercises para sa mga internal organs. Para applyan ito ng pressure at mag-produce ng circulation doon sa mga organs na yon para lalo po tayong masigla at maganda ang kalusugan. Sayaw pa lang po yan dito sa Healing Galing. Okay, anyway, iwanan ko muna kayo. Magbibigay lang po ako ng regalo sa ating mga panauhin dito. At may regalo rin ako kay Jamie at para kay Lola. Sandali lamang po, ha? Ayan, Chef Tristan, nakahanda na pala ang mga panregalo mo sa ating mga viewers. Sayang hindi humabol nung Pasko yan, pang bagong taon, pang Valentine's Day. Meron po kayong lahat dito sa studio na tatanggaping tigi-isang set ng cutlery set natin. Swerte naman. Okay. Magandang panregalo sa bagong kasal yan. So, Parang, sige, mamigay na tayo. Okay. Hintayin niyo po si Chef at isa-isa kayong aabutan ng ating cutlery set. Okay, pero magpapaalam ka muna, Chef, ah. Ay, opo, Doktora. Of course, ating Healing Galing website, ang healinggaling.ph. And of course, you can like us at our Facebook account, which is Healing Galing Official. At follow us at our Instagram account, which is Wellness Chef HG. Okay. Yan. So, bibigay ko na po ito. Oo. Okay, habang namimigay po si Chef Tristan Encarnacion ng mga regalo sa ating mga panauhin, pasisiglahin naman ang ating healing movers or healing gilingers ang ating umagang ito sa pamagitan po ng isang dance number na ipapakita po ang mga healing moves para sa ating internal organs. Usually po ang mga exercises ay para sa muscle toning or para sa pag-shape ng katawan. Ito po ay para sa pagpapalusog ng internal organs. Tawagin po natin ang healing gilingers. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami narito na. Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Sa inyong hiling, muna sa suliranin, healing galing, healing galing, alternatibong solusyong maaasahan, siyensya para sa ating kaalaman, healing galing. Halina dating alamin, mga bagay-bagay ating tuklasin. Natural na lunas sa dinaranas natin, mga isip sa umagay palusugin. Healing galing, sagot sa inyong hiling, lunas sa suliranin. Healing galing,
maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Maraming salamat sa ating healing gilingers. Dapat po matutunan natin ang mga healing moves na yan na inyong napanood. Yan po ang nagpapalusog sa ating internal organs na kung saan nakasalalay ang ating kalusugan. And with that, gusto ko pong iwanan ng ating gintong muni. Kapatid, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Pero tayo po dito sa studio, tayo kayong lahat at sabayan natin ang ating healing movers sa ating isa pang dance number. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami narito na. Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Sa inyong hiling, lunas sa suliranin. Hiling galing, hiling galing. Alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Halina dating alamin mga bagay-bagay ating tuklasin. Natural na lunas sa dinaranas natin, mga isip sa umagay palu.